Mga ka-crypto, meron po tayong isang dambuhalang balita dito na gumulantang sa buong mundo at sa ating crypto market. Sabi po rito ay Bitcoin breaks $78,000 as Trump says Iran agreed to suspend nuclear program. Ayan, ito pong nakalipas na 10 linggo ay marami po sa atin ang kinakabahan dahil po sa tensyon sa pagitan ng US, Israel at saka Iran. Pero nitong mga nakalipas lamang na oras or kahapon po ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Si US President Donald Trump po dito mismo ang nag-announce na ang Iran ay pumayag ng isuspend ang kanilang nuclear program. Dahil dito, si Bitcoin po ay humarurot at binasag ang critical resistance zone sa presyong $78,000. Ito po ang unang pagkakataon na nakita natin ang ganitong level sa loob ng mahigit 2 buwan. Ayan, $78,000. Matapos po ang mahabang panahon ng consolidation sa pagitan po ng $70,000 hanggang $75,000, ang balitang ito ang nagsilbing mitsa para sa isang 5% surge. Yan, sa loob lamang ng isang araw. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng peace deal na ito, ang pagbubukas po ng Strait of Hormuz at kung bakit si Bitcoin ay nag-aabang na ngayon sa pintuan ng $80,000 na mark. Yan, simulan po natin sa statement ni Pangulong Trump at ang pagtatapos po ng US-Iran war. Ayon po sa ulat mula sa Bloomberg at saka dito mismo kay CoinGate, sinabi po ni President Trump na ang deal para tapusin ang US-Israel-Iran war ay most complete. Ayan, most complete na raw. Isipin po ninyo yan, mga ka-crypto. Ayan, yan po. Highlight lamang po natin. Most complete. Yan, isipin po natin yan mga ka-crypto. Isang gerang nagdulot ng takot sa global markets ay malapit na palang marisolba ngayong weekend. Ayon po kay Pangulong Trump, ang mga leader ng mga bansang ito ay nagkasundo na sa mga pinaka-importanting punto ng negosasyon. Ngayon sa aking opinyon, napakalaki po ng epekto ng geopolitical stability sa presyo ni Bitcoin. Sa loob po ng maraming buwan, si Bitcoin ay tila naging hostage ng takot. Sa tuwing may balita po ng missile attack o tensyon sa Middle East, nakikita nating bumabagsak ang presyo dahil ang mga investors ay tumatakbo sa safe haven gaya po ng ginto o kaya naman ay nagka-cash out. Pero ang balitang ito ay nagpapatunay na kapag ang mundo ay gumagalaw patungo sa kapayapaan, si Bitcoin ay nagiging risk-on asset na gustong-gusto ng mga malalaking investors. Ang payag po ni Pangulong Trump dito ay hindi lamang po basta usaping politika. Ito po ay isang market confidence booster. Ang numerical impact ng 5% surge ay sapat na para sabihing ang war discount ni Bitcoin ay wala na. Kung talagang matatapos na po ang giyera ngayong weekend, ang $78,000 ay magsisilbing bagong floor o sahig po natin. Kaya masasabi ko po ay ang bilis ng reaksyon ni Bitcoin sa balitang ito ay nagpapakita na ang market ay gutom na sa magandang balita. Kaya hindi po ito fake pump. Ito ay reaksyon sa realidad ng supply chains at global security ay bumabalik na po sa normal. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayan, kasabay po ng suspension ng nuclear program ng Iran, may isa pang napaka-importanting development. Ipinahayag po
ng Foreign Minister ng Iran na si Sayyid Abbas Araghchi. Ayan. Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ayan, Araghchi po pala. Yan, ang kanyang pahayag ay ang Strait of Hormuz ay formal ng binubuksan para sa lahat ng commercial vessels. Ito ay bilang pakikiisa sa ceasefire na nagaganap sa Lebanon. Para po sa mga hindi nakakalam, ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakaimportanteng daluyan ng langis at kalakal sa buong mundo. Ang pagsasara po nito noon ay nagdulot ng inflation at takot sa supply chain. Ngayong bukas na po ito, ang global economy ay makakahinga na ng maluwag. Sa aking opinyon, ay bakit ba natin pinag-uusapan ang langis at mga barko sa isang crypto channel? Simple lamang po mga ka-crypto, kapag bukas po kasi ang Strait of Hormuz, bumababa ang logistic risk. Kapag bumaba po ang risk, mas lumalakas ang loob ng mga institution na mag-invest sa high-growth assets, gaya po ni Bitcoin. Ang pagbubukas ng waterways na ito ay simbolo ng global flow. Kaya ang masasabi ko po rito ay si Bitcoin ay ang digital version ng global trade. Kapag ang physical trade ay maayos, ang digital trade ay sumusunod. Ang numerical success ni Bitcoin na umabot po sa intraday high na $78,320 ay direktang bunga ng pagluwag ng tensyon sa Middle East. Kahit na may banta pa rin ang US na itutuloy ang naval blockade hanggang hindi tapos ang final deal, ang initial opening ay sapat na para bigyan ng momentum ang mga bulls. Ito po ang dahilan kung bakit nakita nating nag-breakout itong si Bitcoin mula po sa kanyang 10-week consolidation. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang daluyan ng langis. Ito rin ang naging daluyan ng bagong liquidity patungo sa crypto. Ayan, pag-usapan naman po natin ang itong si Bitcoin at ang kanyang $78,000 na critical resistance. Nitong nakaraan pong Biyernes, ang presyo ng Bitcoin ay matatag sa $77,576 matapos po nitong masubukan ang 78,320 na resistance. Sinasabi po ng mga analyst na ang $78,000 ay isa pong critical zone o isang napakahalagang price level. Kung magagawa po ni Bitcoin na manatili sa itaas ng price level na ito, ang daan patungong $80,000 ay malinis na daw. Sa aking opinyon, sa loob po ng mahigit 2 buwan, parang nakakulong po si Bitcoin sa isang hawla sa pagitan ng $70,000 at saka $75,000. Ang pagkabasag po sa $78,000 ay isang techno-fundamental breakout. Ibig pong sabihin, hindi lang ito gawa ng chart. Gawa ito ng totoong balita sa mundo. Sa tingin ko, ang $78,000 ay ang final boss bago po ang new all-time highs. Kung mapapansin po ninyo, ang intraday high na mahigit $78,300 ay nagpapakita na may aggressive buying na nangyayari sa itaas. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang mga traders na nag-short sa $75,000 ay na-liquidate o napilitang mag-buyback na lalong nagtulak sa presyo pa itaas. Ang numerical odds po sa fully market ay tumalon na rin sa 65% para sa $80,000 ngayong buwan. Ibig sabihin, ang market sentiment ay hindi lang bullish. Ito po ay extremely optimistic. Kapag ang fully market traders, ito po yung pera ang itinataya, ay nagsasabing 65% ang chance
dapat po tayong makinig. Ang $78,000 na price level ay hindi na lamang po resistance. Ito na ang ating magiging bagong support sa mga susunod na araw kung magpapatuloy po ang peace talks. Pag-usapan naman po natin ang uncertainty at ang naval blockade. Yan, bagamat masaya po ang lahat, mayroon pa rin kaunting ulap sa langit. Ang US ay nananatiling mahigpit at nagsasabing itutuloy po ang naval blockade sa Strait of Hormuz hanggang hindi 100% complete ang deal. Nagbabala naman ang Iran na isasara nila ulit ang waterways kung hindi po ititigil ng US ang kanilang blockade. Yan, sa aking opinyon ay dito po papasok ang volatility. Ang masasabi ko po sa senaryong ito ay kailangang maging maingat po tayo bilang mga traders. Si Bitcoin ay umakyat dahil po sa promise of peace. Kung magkakaroon po ng aberya sa usapan ngayong weekend, asahan po natin ang isang flash crash. Babalik po sa presyong $75,000. Pero sa tingin ko, posturing lamang ito ng magkabilang panig para makuha ang pinakamagandang terms of deal. Si Trump ay ang deal maker. Yan, gusto niya ay manalo. Siya po ang gusto niya ay siya ang manalo bago bago matapos po ang weekend na ito. Ang numerical target po na $80,000 ay nakasalalay po sa signatures na mangyayari sa mga susunod na oras. Kapag formal nang nilagdaan ang suspension ng nuclear program, wala nang dahilan para hindi lumipad si Bitcoin. Kaya ang tensyon po sa pagitan ng naval blockade at ang pagbubukas ng strait ay huling hadlang. Kaya masasabi kong ang mga bulls ay kasalukuyang nagbabuy the dip sa bawat maliit na pullback dahil alam nilang ang big picture ay kapayapaan. Si Bitcoin ay hindi lamang po sumasalamin sa pera. Sumasalamin po ito sa global risk appetite. At sa ngayon, ang mundo ay gutom na sa risk-on asset. Pag-usapan naman po natin ang roadmap patungong $80,000 and beyond. Ayan, lipat po tayo dito sa chart ni Bitcoin. Ayan po siya. Ang kasalukuyang presyo po natin ngayon ay naglalaro sa 76,276. Bumaba po siya ngayon. Ayan, ano nga ba ang susunod para kay Bitcoin? Kung magpapatuloy po ang momentum natin dito at magtagumpay po ang peace deal ni Pangulong Trump, marami po ang naniniwala na ang $80,000 ay simula pa lamang. Ang psychological barrier na ito ay napakalakas at kapag nabasag po ito, wala ng price history na pipigil sa atin dito sa itaas. Sa aking opinyon, ang roadmap patungong $80,000 ay napakalinaw sa ngayon. Una, kailangan po nating makita ang formal na announcement ngayong weekend. Pangalawa, kailangan po nating makita ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakal sa Strait of Hormuz. Kapag ang dalawang ito ay nangyari, ang numerical projection sa $85,000 to $90,000 sa susunod na buwan ay hindi na po suntok sa buwan. Ang masasabi ko po ay si Bitcoin ay kumikilos na parang leading indicator. Nauna na itong umakyat bago pa man matapos ang pirmahan. Ibig sabihin ang smart money ay nakapasok na. Kaya para po sa atin bilang mga retail traders, ang mahalagang bantayan po natin ay ang closure ng weekly candle sa $78,000. Kung magsasara po tayo sa itaas niyan, it's game over para sa mga bears. Ang peace deal ni Trump ay hindi lang magliligtas ng buhay. Magliligtas din ito ng ating mga portfolios. Si Bitcoin sa $78,000 ay patunay na nasa gitna ng kaguluhan.
Ang kalinawan po ng regulasyon at kapayapaan ang siyang tunay na nagpapalipad sa market. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ayan, ang balitang ito ay masasabi ko pong game changer. Si Bitcoin na umabot po sa $78,000 ay bunga ng isang makasaysayang peace deal at ang suspension ng nuclear program ng Iran. Sa ilalim po ng pamumuno ni President Trump dito, tila ang mundo ay humahakbang palayo sa giyera. At si Bitcoin ang unang nakikinabang dito. Mula po sa pagbubukas ng Strait of Hormuz hanggang sa pagkabasag ng 10-week resistance, malinaw ng ating roadmap ay patungong $80,000. Kaya manatili po tayong alerto ngayong weekend dahil ang bawat pahayag mula sa White House o mula sa Iran ay direktang makakaapekto sa ating mga charts. Huwag po tayong magpadala sa ating emosyon, maging disiplinado at lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang balita ang siyang nagbibigay ng pakpak sa ating mga investments. Ngayon ay balikan po natin ulit ang chart dito ni Bitcoin para technical analysis po natin ito. Ayan, isa po itong daily chart time frame at kitang-kita natin na marami pong nabasag na mga resistances itong si Bitcoin mula noong huling technical analysis natin. Ayan, meron po kasi tayong isang bearish flag pattern dito. Ayan, nagkaroon tayo ng breakout sa lower portion nito pero bumalik itong si Bitcoins sa loob nito. Ayan, bumalik po ito sa loob. Ngayon, maliban po dyan, is nabasag niya rin yung ating major resistance dito sa 71,629.99. At yung pinaka-recent po na resistance na kanyang binasag ay ang ating minor resistance dito sa 74,937.44. Kaya update po natin yan, palitan natin ng mga kulay. Gawin po nating kulay red ang mga ito. Ang ginagamit po kasi nating color coding dito is lahat ng mga kulay red ay support. Lahat ng mga kulay green ay resistance. Ayan. Ngayon is yung candlestick natin kahapon is yan na nga. Isang bullish candlestick at sinubukan niya. Pinakiramdaman po niya yung ating major resistance dito sa 78,126.93. At mukhang naramdaman niya na ito ay napakatigas kaya napaurong po siya at nagsara yung kanyang pangangatawan dito sa mga presyong 77,046. Ayan, nauntog po siya. At ngayon yung kasalukuyang candlestick po natin na ito is bumubuo po siya ng bearish candlestick. Kaya ang possible po na mangyari rito is baka kukuha po siya ng sapat na buwelo. Ayan, mukhang parang hindi niya kakayanin na basagin ito ng derecho. Kakailangan po niya siguro na kumuha ng buwelo sa ating minor support dito bago niya subukan ulit. Ayan, para mas malakas yung kanyang puwersa. Kaya mukhang ganyan po yung nakikita kong binabalak na magiging galaw ni Bitcoin ngayon. Ayan, para basagin yung 78,126.93 na major support natin dito. Kasi maski pa paano is kung titignan po natin yung ating mga indicators is bullish na bullish pa rin po tayo. Yan, yung ating hazard indicator dito is kitang-kita natin lumalaki yung kanyang pangangatawan. Yan, habang humahaba, lumalaki yung kanyang pangangatawan at nag-curve ito upward. Yan, pa-upward direction or pataas. Ibig sabihin is may sapat po tayong bullish momentum. At maliban po dyan, yung mga QQE bars naman natin dito sa ibaba is, ayan, nakakabuo na po tayo ng maraming kulay blue na QQE bars. At ayan, patuloy pong lumalaki po ito. Kaso yung current na QQE bar natin is medyo mukhang parang lumiit yung kanyang sukat. Kaya possible po na baka makakaranas tayo ng retracement muna dito sa 74,934.44 na minor resistance para kumuha ng sapat na buwelo or mag-bounce para muli pong subukan ni Bitcoin ang 78
1,126.93 na basagin ito. Kaya yan po ang aking simpleng technical analysis ngayon kay Bitcoin. Yan, kung sa mga gusto pong pumasok, yan is pwede naman po tayo mag-abang dito sa 74,934.44 para sa long positions. Pero wag po tayong pakakasiguro na talagang tatalbog po siya. Maaari pong mabasag ang ating minor support na ito at baka dito po siya kukuha ng buwelo sa ating major support dito sa 71,629.99. Kaya yan po ang mga possible scenarios natin. Ayan, meron po tayong napaka-importanting balita na direktang makakaapekto sa kung paano po tayo kikita sa ating mga digital assets. Partikular na po sa mga stable coins. Habang hinintay po nating lahat ang pagpasa ng tinatawag na Clarity Act, tila nagkaroon na naman ng panibagong matinding hadlang. Ang mga dambuhalang banking group sa Amerika ay naglabas po ng mga bagong fresh concerns tungkol po sa latest draft ng bill na ito na naging dahilan kung bakit malabong magkaroon ng deal sa lalong madaling panahon. Ang mainit po na usapin ngayon ay umiikot po sa stablecoin yield. Ibig pong sabihin, yung mga rewards o interest na nakukuha natin sa pag-hold ng stablecoins. Ayaw ng mga bangko na magkaroon po ng ganitong sistema dahil natatakot po silang mawalan ng mga depositors. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang banggaan sa pagitan po ng White House, ng Senado at ng banking industry. Alamin din natin kung bakit pati ang mga odds sa pooling market ay bumagsak at kung bakit tinawag ni Patrick Witt na greed o ignorance ang ginagawa ng mga bangko. Yan. Simulan po natin ang tungkol sa stablecoin yield conflict kung saan ay bakit takot ang mga bangko. Sa pinakabago pong report ng Punchbowl, ang mga banking groups ay nagsimulang mag-ikot ng kanilang mga hinaing sa mga miyembro ng Senate Banking Committee, kapwa sa mga Republicans at saka Democrats. Ang kanilang pinupuntirya po ay ang stablecoin yield tax sa loob ng Clarity Act. Nitong nakaraang linggo lamang ay sinabi po ng American Bankers Association na ang report ng White House tungkol dito ay nakatuon po sa maling tanong. Sinasabi nila na ang dapat nating tingnan ay ang panganib ng stablecoin rewards sa mismong bank deposits. Sa aking opinyon, bakit ka maglalagay ng pera sa tradisyonal na bangko na nagbibigay lang ng kakarampot na interest kung pwede kang mag-hold ng stablecoin na may mas mataas na yield? Iyan ang pinaka kinatatakutan ng mga bangko. Kaya sa tingin ko, ang ginagawa ng mga banking groups ay isang desperate move para mapanatili ang kanilang monopoly sa pera ng tao. Sinasabi nila na posibleng magkaroon ng trillions of dollars in deposit outflows. Ibig sabihin, trillions ng dollar ang lalabas sa mga bangko at lilipat sa crypto. Para sa akin, ang argumentong ito ay hindi masyadong exaggerated. Ang mga bangko ay sanay na hawak nila ang lieg ng mga depositors. Ngayon meron na pong teknolohiya na nagbibigay ng mas magandang opsyon sa publiko, bigla silang gagamit ng regulatory power para harangin ito. Ang Clarity Act ay dapat na magbigay ng kalinawan, pero ang ginagawa ng mga bangko ay lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Gusto po nilang protektahan ang kanilang lending capacity. Pero ang totoo, ayaw nilang magkaroon ng kompetisyon na hindi po nila kontrolado.
Pag-usapan naman po natin ang pag-delay ni Senator Tom Tellis at ang planong Palooza. Ayan, dahil po sa matinding banggaan na ito, si Senator Tom Tellis ay napilitang i-delay ang release ng latest draft ng Clarity Act ngayong linggo. Bagamat nagkaroon na ng kasunduan o deal sina Teles at saka Senator Angela Also Brooks kasama po ang White House nitong nakaraang buwan, tila hindi pa rin ito sapat para patahimikin ang mga bangko. Ngayon, pinag-iisipan po ni Teles na magdaos ng isang in-person palooza. Ayan, in-person palooza. Kung saan ay isang malaking meeting. Yan, na maghaharap-harap ang mga banking stakeholders at saka crypto stakeholders para piliting makahanap ng kompromiso. Sa aking opinyon ay nakaka-frustrate na makita ng isang batas na napaka-importante para sa crypto industry ay kailangang dumaan sa ganitong klaseng political drama. Ang planong Palooza ni Senator Tellis ay parang isang desperate attempt na pagbatiin ang dalawang panig na magkaiba naman talaga ang interes. Isang panig, nandyan ang crypto industry na gusto ng innovation at saka yields para sa mga users. Sa kabilang panig, nandyan naman ang mga bangko na gusto ng status quo. Sa tingin ko, ang ganitong klaseng delay ay sumisira sa momentum ng bill. Maraming investors ang umaasa na ngayong buwan ng April ay magkakaroon na ng markup o formal na proseso sa Senado. Pero malabo na itong mangyari. Lalo na't ang Senate Banking Committee ay abala rin sa confirmation hearing para kay Kevin Warsh bilang Fed Chair nominee sa susunod na linggo. Kaya para sa akin, ang palooza na ito ay magiging isang arena lang ng sisihan. Ang dapat gawin ng mga mambabatas ay piliin kung ano ang makakabuti sa mamamayan, hindi kung ano ang magpapanatili sa yaman ng mga dambuhalang bangko. Pag-usapan naman po natin itong si Patrick Witt laban sa banking industry. Ayan, dito na po pumapasok ang White House crypto advisor na si Patrick Witt. Ayan. Sa isa pong post sa X o Twitter, hindi niya pinalampas ang ginagawa ng mga bangko. Sinabi niya na ang kompromiso ni na Senators Tillis at saka Also Brooks ay sapat na para tugunan ang concern tungkol sa deposit flight. Ayon kay Witt, it's hard to explain any further lobbying by banks on this issue as motivated by anything other than greed or ignorance. Yan. Ang opinion ko po rito ay napakalakas ng statement na ito mula sa isang White House advisor. At tapatan tayo. Sang-ayon po ako sa kanya. Ang mga bangko ay kumikita po ng bilyong-bilyon mula sa ating mga deposito na halos walang balik po sa atin. Ngayong may stable coins na pwede pong magbigay ng reward, tinatawag nilang risk ito. Pero ang totoo, ang risk ay para sa kanilang bulsa, hindi para sa ekonomiya. Sinasabi po ni Witt na ignorance o kamangmangan ang isa pang dahilan. Baka nga naman hindi talaga naiintindihan ng mga traditional bankers kung paano gumagana ang stablecoin ecosystem. Ang White House Council of Economic Advisors mismo ang nagsabi sa kanilang report na ang panganib sa bank deposits ay quantitatively small. Ibig sabihin maliit lang ang epekto. Kung ang mismong mga eksperto sa ekonomiya ng White House ay nagsasabing okay lang, bakit pilit pa ring hinaharang ng mga bangko? Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ito ang usapin ng kontrol. Gusto po nilang bagalan ang pagpasa ng bill hanggang sa mawalan na tayo ng pag-asa. Pag-usapan naman po natin ang pagbagsak ng poly market odds.
Yan. Dahil po sa mga setbacks na ito, ang optimism o pag-asa na papasa ang Clarity Act ngayong taon ay unti-unti na pong naglalaho. Ayon po sa data mula sa Pulley Market, ayan, ang tsansa na pipirmahan ni President Donald Trump ang Clarity Act ngayong taong 2026 ay bumagsak na po sa 48%. Mula po ito kamakailan sa high na 64%. Yan, ay bumagsak ito sa 48%. Ibig sabihin mas marami na ngayon ang naniniwala na hindi ito magiging batas bago po matapos ang taon na ito. Sa aking opinyon, ang pagbagsak po ng odds sa Pulley Market dito ay isang reality check para po sa ating lahat. Ang mga crypto traders ay madalas na may magandang pulso pagdating sa political developments. Kapag nakita nilang naglalabi na ang mga bangko, alam na nila ang kasunod kung saan ay delay at marami pang delay. Sinasalamin nito ang kawalan po ng tiwala na ang ating mga mambabatas ay makakawala sa impluensya ng banking lobby. Sa tingin ko po kung hindi po ito papasa ngayong buwan ng April o May, lalong hihirap po ang sitwasyon dahil papasok na po tayo sa mas maliit na political season. Kung ikaw po ay isang investor na umaasa sa stablecoin yields, ang balitang ito ay isang malamig na tubig sa iyong mukha. Pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang pagbagsak sa 48% ay hindi pa 0%. Ibig sabihin may laban pa. Pero kailangan pong maging mas maingay ang crypto community para tapatan ang lobbying power ng mga bangko. Ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa regulasyon. Ito po ay tungkol sa ating karapatan na pumili kung saan natin gustong itabi ang ating yaman at kung paano natin gustong kumita rito. Pag-usapan naman po natin ang Fed Chairman nominee at ang April markup. Gaya po ng nabanggit, malabo na ang April markup para sa Clarity Act dahil po sa schedule ng Senate Banking Committee. Ang pagtutok po nila kay Kevin Warsh, yan, ang Fed Chair nominee ay kukuha po ng halos lahat ng kanilang oras sa susunod na linggo. Dahil dito ang stablecoin bill ay naisasantabi na naman sa listahan ng priorities. Sa aking opinyon ay nakakalungkot pong isipin na palaging second-class citizen ang crypto legislation pagdating po sa priority ng Senado. Bagamat mahalaga po ang confirmation ni Kevin Warsh, ang Clarity Act ay may kinalaman po sa trillions of dollar na market cap at sa milyong-milyong Americans na gumagamit po ng crypto. Ang pagdelay po dito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ibang bansa na mauna sa atin sa aspeto ng digital finance. Para po sa akin, ang timing po ng mga bangko sa paglalabas ng concerns ay napaka-strategic. Alam nilang abala po ang Senado kaya ngayon po sila bumabanat para lalong ma-delay ang usapan. Kaya masasabi ko po ay kailangan nating magbantay sa susunod na galaw ni Senator Tellis. Kung itutuloy po niya ang palusa, kailangang maging handa po ang crypto industry na ipagtanggol ang yield provision. Dahil kung mawawala po ang yield o rewards sa stablecoins, mawawala din ang malaking attraction ang mga ito para sa ordinaryong tao. Ang laban po na ito ay hindi lang usapin ng teknolohiya. Ito po ay laban para sa financial freedom, laban sa mga traditional giants. Sa kabuuan po ng balitang ito, ang Clarity Act ay nasa isang kritikal na sangangdaan. Ang mga bangko ay gumagawa ng lahat ng paraan para harangin ang stablecoin rewards sa pangambang mawalan sila ng depositors. Ang White House ay pilit na pinagbabati ang magkabilang panig. Pero sa huli, ang interes ng mga bangko ang tila nagiging hadlang. Kahit na bumaba po ang odds
sa 48%, ang laban ay hindi pa tapos. Kaya manatili po tayong alerto sa mga susunod na updates mula sa Senado at sa magiging resulta ng hearing ni Kevin Warsh. Ang kinabukasan ng ating stablecoin rewards ay nakasalalay sa kung paano po matatapos ang bakbakang ito. Meron po tayong isang matinding balita dito na muling bumabalot sa mundo ng geopolitics at saka global markets. Sabi po rito, Iran accuses Trump of 7 lies after Bitcoin and stock markets surge. Yan. Akala po ng marami ay papunta na tayo sa isang maayos na usapan, pero biglang naglabas po ng matinding pahayag ang Iran. Si Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf ay direktang inakusahan itong si President Donald Trump ng pagpapakalat ng 7 kasinungalingan o 7 lies sa loob lamang ng isang oras. Ang balitang ito ay lumabas matapos po ang mabilis na recovery ng S&P 500 at ang biglang paggalaw ni Bitcoin. Pero bago pa man tayo makapag-celebrate sa bull run, heto ang Iran at sinasabing ang naririnig daw po natin mula sa Washington ay malayo sa realidad o katotohanan. Ang usapin po tungkol sa Strait of Hormuz, ang pinakaimportanteng daluyan ng langis sa buong mundo, sabi po ni Ghalibaf ay hindi po napanalunan ng Amerika ang digmaang ito sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. At hindi rin sila mananalo sa negosasyon gamit ang maling impormasyon. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng tensyong ito at kung bakit ang pangarap nating $80,000 kay Bitcoin ngayong weekend ay tila naudlot. Yan, simulan po natin sa 7 claim ni Trump. Ano nga ba talaga ang totoo? Ayon po sa ulat dito, nag-post itong si Ghalibaf yan, sa X at Telegram para pasinungalingan ang mga claim ng White House. Isa po sa pinakamainit na issue ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Yan, reopening of the Strait of Hormuz. Habang ipinagmamalaki po ng Washington na sila ang may control sa leverage ng usapan, direkta itong itinanggi ng Iran. Sinabi po ni Ghalibaf na sa pagpapatuloy ng blockade, ang Strait of Hormuz ay hindi po mananatiling bukas. Ibig sabihin, ang ceasefire na akala natin ay permanente na ay pwedeng gumuho anumang oras. Sa aking opinion mga ka-crypto ay isipin po ninyo, sa mundo ng finance, ang uncertainty ang pinaka-kaaway ng mga investors. Noong ibinalita po ni Trump na maayos ng lahat, nagrally po ang stock market dahil sa optimism. Pero ang reaksyon po ni Ghalibaf ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng market. Sa tingin ko, ang strategy po ni Trump dito ay tinatawag na optics leadership. Gusto po niyang ipakita sa mundo na kontrolado niya ang sitwasyon para kumalma ang S&P 500. Pero sa geopolitics, ang field o ang aktwal na lugar ng labanan ang nagdidikta, hindi po ang social media post. Kaya ang numerical impact po nito ay ang mabilis na recovery ng S&P 500 mula noong 1982 ay pwedeng maging isang dead cat bounce kung mapatunayang peke ang optimism na ito. Napakadelikado po nito para sa atin bilang mga traders. Kung ako po ang tatanungin, ang 7 lies accusation na ito ay hindi lamang po basta palitan ng salita. Yan, hindi lamang po ito basta palitan ng salita. Ito ay isang babala na ang Iran ay handang muling harangan ang daloy ng langis kung hindi po hihinto ang US blockade sa kanilang mga ports. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa nakikita po natin sa ating mga news feeds.
Pag-usapan naman po natin ang uranium transfer. Ito po yung pinakamalaking dispute. Isa po sa mga claims ni Trump na naging mitsa ng galit ng Iran ay ang ulat na pumayag na ang Tehran na ilipat o i-transfer ang kanilang enriched uranium. Agad itong pinabuluanan ni Ghalibaf at ng Parliamentary National Security Committee ng Iran. Sabi nila, in no way o hinding-hindi ililipat ang uranium sa kahit saan. Ang American statements daw sa social media ay sobrang layo sa katotohanan. Sa aking opinion, ang issue po ng nuclear material ang pinakasensitibong bahagi. Ayan, ito po ang pinaka-sensitibong bahagi rito ng usapan na ito. Kung totoo po ang claim ni Pangulong Trump, napakalaking panalo po nito para sa Western security. Pero dahil itinanggi po ito ng Iran, ayan, at iba sa Al Jazeera at saka iba pang platforms, lumalabas po na mayroong information war na nagaganap ngayon. Kaya sa tingin ko ang misinformation na ito ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay biglang huminto sa kanyang pag-akyat. Ang mga whales at saka institutional investors ay ayaw pumasok sa isang asset kung ang usaping nuclear ay hindi pa malinaw. Kapag ang nuclear security ay naging bargaining chip sa social media, nawawala po ang tiwala ng market. Ang aking pananaw po dito ay simple lamang mga crypto. Ang Iran ay hindi po ibibigay ang kanilang uranium ng walang dambuhalang kapalit. Ang claim po ni Trump ay maaring isang paraan para i-pressure ang Iran sa harap ng international community. Pero ang naging resulta ay lalong pag-init po ng tensyon. Para sa atin na nasa crypto at saka stocks, ang ganitong klaseng dispute ay nangangahulugang kailangang maging handa sa biglang pagbagsak o volatility. Pag-usapan naman po natin ang realidad po sa Hormuz. Yan, ang open in name, close in practice. Nito pong nakalipas na April 17, formal po na idiniklara ng Iran na open na ang Strait of Hormuz. Dahil dito, bumagsak po ang presyo ng Brent crude ng 9% at ang US crude ng 11.4%. Pero heto po ang catch. Ang pagbubukas na ito ay in-name only. Sa aktual na operasyon, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan kumpara sa pre-war average na 130 hanggang 140 vessels kada araw. Mahigit 150 tankers ang nakatambay lang sa labas ng strait dahil po sa takot at sa sobrang taas ng insurance cost. Ngayon sa aking opinion, napakalinaw na ang market ay naloko ng headline news. Agad silang nag-sell ng oil at nag-buy ng stocks. Pero ang katotohanan ay mahigit 150 tankers ang hindi makagalaw. Ito ang tinatawag na stagnant recovery. Kahit sabing bukas ang kalsada, kung may mga armadong sundalo naman sa gilid at kailangan ng koordinasyon sa Iranian Armed Forces, sino ang gaganahang dumaan? Ang numerical data ay hindi po nagsisinungaling. Ang shipping volume ay isa pong maliit na fraction lang ng dati. Sa tingin ko, ang oil prices ay muling tataas sa mga susunod na araw kapag na-realize ng mga operators na ang reopening optimism ay premature o masyadong maaga. Ang blockade po ng US sa Iranian link ports ay nananatili pa rin, kaya ang cycle ng gantihan ay hindi pa tapos. Ayan, nakikita ko po na ang gap sa pagitan ng narrative ng Washington at realidad ng Tehran ay lalong lumalaki. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling isang geopolitical choke point na pwede pong sumabog anumang oras. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang ating isa sa paboritong asset na walang iba kundi si Bitcoin dito. Yan, nung oras po na inilabas ang balitang ito,
Ayan, si Bitcoin ay naglalaro sa presyong $77,192. Tumaas po siya ng 3.6% nitong nakalipas na 24 hours. Pero ang inaasahang weekend rally patungong $80,000 ay tila po naglaho na. At bakit? Dahil napagtanto ng mga investors na ang balita tungkol sa pagbubukas ng Strait ay hindi pala ganun kaganda. Ang opinyon ko po rito ay nakita natin kung paano po sumabay si Bitcoin sa stock market recovery. Pero noong lumabas po ang 7 lies accusation, biglang napa-lol o huminto ang momentum ni Bitcoin. Si Bitcoin ay tinuturing po ng safe haven sa panahon ng gulo. Pero nagiging risk asset din ito kapag ang usapin ay tungkol sa global economic stability. Kaya sa tingin ko ang $80,000 target ay naging elusive dahil po sa kawalan ng tiwala sa mga statements mula sa US government. Kung ang Strait of Hormuz ay muling isasara, pwedeng makita po natin si Bitcoin na mag-spike dahil po sa takot sa fiat currency at saka inflation ng langis. Pero sa kabilang banda, ang market realization ng optimism ay premature ay nagdudulot po ng profit taking. Kaya masasabi kong ang $77,000 na price level ay isa po itong waiting area. Ang mga traders ay naghihintay kung sino ang magsasabi ng totoo. Si Trump ba o si Ghalibaf? Hanggat hindi po malinaw ang status ng transit sa Hormuz, ang $80,000 ay mananatiling isang pangarap muna. Si Bitcoin po ay laging nagre-react sa katotohanan. At sa ngayon, ang katotohanan ay nababalot ng pitong kasinungalingan. Yan, pag-usapan naman po natin ang field laban sa social media kung sino po ang panalo. Binigyang diin po ni Ghalibaf na ang regulations governing the strait will be determined by the field, not by social media. Ito po ay isang napakalakas na mensahe laban. Yan, isang napakalakas na mensahe laban po sa paraan ng pamumuno ni Trump na madalas na dumaan sa X o Twitter. Sinasabi rin ng Iran na ang anumang naval blockade ay ituturing po nilang ceasefire violation. Ayan. Sa aking opinion ay napaka-ironic na sa taong ito, 2026, ang direksyon ng global economy natin ay nakadepende pa rin sa kung ano ang ipinopost ng mga world leaders. Pero tama po itong si Ghalibaf sa isang aspeto. Ang field o ang aktual na presensya ng militar sa Strait of Hormuz ang tunay na may kapangyarihan. Kahit anong post po ni Trump, kung ang mga Iranian Navy naman ang nagdidikta ng ruta ng mga tankers, wala ring magagawa ang social media. Ang numerical risk po dito ay ang pagbagsak muli ng traffic sa 0 vessels per day. Kung mangyari po yan, ang $90 na langis ay pwede pong maging $150 sa loob lamang ng isang linggo. Kaya sa tingin ko ang negosasyon ay napaka-fragile o marupok. Walang ceasefire extension na napagkasunduan at parehong panig ay nag-aaway po sa basic facts. Ito ang pinakamahirap na sitwasyon para sa isang investor. Kaya masasabi ko po ay huwag po tayo magpadala sa isang side lang ng balita. Ang gap sa narrative ng dalawang bansa ay sinyales ng straight status ay pwede pong magbago ulit sa short notice. Ang optimism noong nakalipas po na Biyernes ay maaring isang trap para sa mga hindi po nagbabasa ng buong detalye. At ayan sa kabuuan, malinaw po ang 7 lies accusation ng Iran ay nagbukas ng bagong kabanata ng tensyon. Ang Strait of Hormuz ay bukas po sa pangalan pero sarado sa practice. Ang langis ay bumagsak pero handang tumalon muli. At ang Bitcoin naman ay nananatiling nakabinbin sa ilalim ng $80,000. Ang Washington at saka Tehran ay kasalukuyang nasa isang matinding battle of narratives kung saan ang biktima ay ang katotohanan.
Kaya manatili po tayong alerto sa bawat update. Huwag po nating kalimutan na ang field ang nagdidikta ng galaw ng supply chain, hindi ang dami ng likes sa isang post. Ang negosasyon ay malayo pa sa pagiging stable at ang panganib ng muling pag-blockade ay laging naririyan. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.